Napagpasyahan ng lalaki na oras na para buksan ang alak at ibinigay ito sa kanya. Nag-inom sila para sa kanilang kaligtasan. Nang maglaon, nagdrowangan sila at naging mas malapit sa isa't isa. Inamin ng lalaki na nakita na niya siya noon sa gusali ng opisina, ngunit hindi siya nagsalita dahil ayaw niyang magmukhang stalker. Hindi naman siya nagalit. Tumawa siya. Tinapos nila ang kanilang mga drawing at ipinakita sa isa't isa. Ang drawing niya sa kanya ay nakakatawa, habang ang drawing niya ay seryoso. Humingi ng tawad si Jennifer at kumuha ng larawan ng drawing, sinasabing gagamitin niya ito bilang kanyang profile picture kung makaliligtas sila. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa pagkain, ngunit dahil pareho silang gutom, hiniling niya sa kanya na baguhin ang paksa. Nagmungkahi siya ng iba't ibang paksa at pinili niya ang pag-uusap tungkol sa paggawa ng pag-ibig. Tumayo siya, binuksan ang kanyang camera sa kanya at nagtanong tungkol sa pinakamaduming lugar kung saan siya nakagawa ng pag-ibig. Medyo nahihiya ang lalaki, kaya ibinahagi muna niya ang kanyang kwento. Sinabi ni Jennifer sa kanya ang tungkol sa isa sa kanyang mga dating kasintahan noong kolehiyo at ang pagkakataong natulog sila sa isang library. Nang siya naman ang magkwento, hindi pa rin siya nagkukwento dahil sa tingin niya ay wala siyang interes. Sinabi ni Jennifer sa kanya na mag-imbento na lang siya ng kwento. Kaya nagkwento ang lalaki tungkol sa isang magandang babae na gustong makasama siya sa isang work picnic. Sinabi niya na naglasing sila, sumakay sa kotse at nagsimulang magtanggal ng damit habang nagmamaneho siya. Naging kakaiba at hindi komportable si Guy, sinabi niya kay Jennifer na na-arouse siya at kailangan niyang tumigil. Humingi siya ng tawad dahil sa tingin niya ay lumampas siya sa linya, ngunit sinabi ni Jennifer na okay lang. Lumapit siya sa kanya nang nahihiya at hinalikan siya, pagkatapos ay nagsimulang tanggalan siya ng damit. Nag-sex sila sa elevator pagkatapos sabihin ni Guy sa kanya na maaari siyang umibig sa kanya. Ikaw ay kahanga-hanga, umiibig ako sa iyo, pero lumayo siya sa kanya. Sinabi ni Jennifer sa kanya na gusto niyang makipagbalikan sa kanyang ex. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa New York at sorpresahin siya para ayusin ang mga bagay-bagay at gawing mas maayos ang lahat. Hindi tulad ni Guy, sa tingin niya na kahit na masaya ang kanilang pagkikita, dapat lang nilang panatilihin itong casual dahil totoo ang kanyang relasyon sa kanyang ex. Pero mahal ko siya, tapat si Jennifer sa kanya tungkol sa kanyang nararamdaman at kung ano ang kanyang nakaraang relasyon. Sa kabilang banda, sa tingin ni Guy na nag-connect sila at hindi siya karapat-dapat sa kanyang ex. Nagalit siya dahil malinaw na mahal pa rin niya ang kanyang ex at sinabi kay Guy na kapag lumabas na sila sa elevator, babalik na lang sila sa kanilang magkahiwalay na buhay. Patuloy na iginiit ni Guy na para silang nakatadhana na magkasama at nagsimula siyang umiyak dahil nakaramdam siya ng pagkawalang saysay kahit na nakakulong sila sa isang kahon. Biglang may nagbago sa kanya at naramdaman ni Jennifer na nangyari iyon. Nagsimula nang sabihin ni Guy ang katotohanan tungkol sa kung sino siya. Nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa kanyang trabaho at tungkol sa kanyang pangalan. Sinabi ng lalaki sa kanya na hindi lang niya siya napansin, kundi nakita niya siya araw-araw sa trabaho. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Jennifer ang mga larawan ng security na mayroon siya sa kanya, na naglilista ng mga oras at petsa kung kailan siya ang lalaki. Mayroon pang ang video siya kung paano siya sumakay sa elevator ng gabing iyon. Natakot si Jennifer. Sinabi niya sa kanya na siya pala ang security guard ng gusali at nagalit nang ipaliwanag niya na walang nakakapansin sa mga taong tulad niya. Hindi man lang siya nakilala kahit na nagtatrabaho siya sa front desk. Sa tingin niya ay mas kilala niya siya kaysa sa kanyang ex at sinabi niya sa kanya na pinlano niya ang lahat ng nangyari ng gabing iyon. Kinuha ng lalaki ang isang susi at binuksan ang elevator. Hindi makapaniwala si Jennifer sa ginawa niya sa kanya at sinabi na tatawag siya ng pulis at mabubulok siya. Sa kulungan, ayaw niya ng ganun kaya hinawakan niya si Jennifer at nagsimula silang mag-agawan. Nagsipa si Jennifer habang nag-aaway sila. Nabasag ni Jennifer ang susi ng elevator. Nagpatuloy sila sa pag-aaway at binagsak niya siya gamit ang kanyang sapatos. Natakot si Jennifer na napatay niya siya, kaya lumapit siya sa kanya para tingnan nang bigla siyang tumalon at binagsak siya. Pareho silang nawala ng malay sa elevator.